Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking puso at propesyon ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, marami na akong nakitang mga kwento ng tagumpay at maging ng kalungkutan pagdating sa kalusugan ng mga senior. At ngayon narito ako upang ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman. Maaari po kayong mabigla sa aking sasabihin, ngunit pagkatapos ng edad na isispendamaw ang paggawa ng mga maling uri ng ehersisyo ay maaaring magpataas ng husto sa panganib ng pinsala, paghina ng puso at mga ugat, at maaari pa ngang magpababa ng inyong inaasahang haba ng buhay. Ayon sa isang ulat mula sa National Institute on Aging, isang respetadong institusyon sa Amerika, ang hindi angkop na pisikal na aktibidad ay maaaring magpataas ng panganib na maospital ang isang nakatatanda ng hanggang 48%. Ang katotohanan po ay nakakabahala. Maraming mga gawain na madalas na ipinapakita bilang kapakipakinabang sa kalusugan ay maaaring sa katunayan ay lalong magpalala sa bigat na dinadala ng inyong puso, magpabilis ng pagkasira ng mga kasu-kasuan, makasira ng inyong balanse, at makabuluhang magpataas ng inyong tsansang madulas o matumba. Lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan para sa sinumang lampas sa edad sa pantayo mo. Ngunit narito po ang magandang balita, may kapangyarihan kayong pahabain ang inyong buhay, patalasin ang inyong memorya, panatilihin ang inyong liksi at pangalagaan ang inyong kasarinlan sa darating na maraming taon basta't gagawin ninyo ang mga tamang pagpili. Sa ating pag-uusap ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 3 uri ng ehersisyo na dapat ninyong ganap na iwasan at ang 3 ehersisyo na dapat ninyong gawin kung nais ninyong mapanatili ang inyong lakas, talas ng isip at pangkalahatang kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Malalaman ninyo ang pinakamahalagang aktibidad na maaaring magpasya kung ang buhay ninyo ay iikli o hahaba. Kaya't siguraduhin po ninyong panoorin ito hanggang sa pinakahuling sandali. Ang 3 uri ng ehersisyo na dapat iwasan ng mga senior. Unang dapat iwasan pagtakbo na may matinding epekto, high impact running. Para sa mga mas bata, ang high impact jogging o pagtakbo sa matitigas na ibabaw ay maaaring isa sa mga pinakakapanapanabik na uri ng esports. Ngunit para sa ating mga senior ito ay maaaring dahan-dahang maging isa sa mga pinakapanganib na gawain. Habang tayo po ay nagkakaedad, ang ating katawan ay dumaranas ng mga hindi maiiwasang pagbabago. Ang ating mga kasukasuan ay nawawalan ng dati nilang katatagan. Ang cartilage o ang malambot na butong nagpoprotekta sa dulo ng ating mga buto ay numinipis at ang densidad ng ating mga buto ay nababawasan. Bagamat ang pagtakbo sa kalsada o pagsali sa mga marathon ay maaaring mukhang kahangahangang paraan upang manatiling aktibo, maaari rin nitong dahan-dahang pabilisin ang pagkasira ng isang tumatandang katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, ang high-impact running ay nagpapataas ng panganib ng pinsala sa tuhod at balakang sa mga taong higit
sa 70 taong gulang nang nakagugulat na 58 April. Isipin po ninyo, sa bawat tapak sa matigas na semento, isang nakakagulat na shockwave ang dumadaloy sa inyong katawan na naglalagay ng matinding diin sa mga kaso-kasuan na marupok na. Ang sitwasyong ito ay lalo pang nagiging nakakabahala dahil ang mga senior ay madalas na mayroon ng nabawasang proprioception. Ito po ang likas na kakayahan ng katawan na maramdaman ang sarili nitong posisyon, paggalaw at balanse. Dahil dito, mas mataas ang kanilang panganib na matumba madulas at magtamo ng mga permanenteng pinsala. Higit pa sa pisikal na sakit, ang high-impact jogging ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa sistema ng puso at mga ugat. Ang biglaang pagtaas ng presyo ng dugo at bilis ng tibok ng puso sa panahon ng matinding pagtakbo ay maaaring magdulot ng sobrang pagod sa puso o mag-trigger pa ng mga insidente tulad ng atake sa puso o stroke. Ito ay dahil ang mga daluyan ng dugo ng mga nakatatanda ay karaniwang hindi na gaanong nababanat. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga taong lampas sa pagmamapaw na sumasabak sa sobrang pag-ehersisyo ng puso, lalo na ang mga may hindi natukoy na kondisyon sa puso, ay may mas mataas na panganib na makaranas ng mga negatibong resulta. Bukod pa rito, ang mga panganib na ito ay lalong tumataas kapag tumatakbo sa matitigas na ibabaw tulad ng aspalto o semento. Ang kalidad ng buhay ng mga senior ay maaaring makabuluhang bumaba dahil sa mga malalang kondisyon tulad ng osteoarthritis na madalas na sanhi ng paulit-ulit na pagtama na sumisira sa mga maselang tissue ng tuhod balakang at gulugod. Habang ang mga mas batang mananakbo ay maaaring makabawi mula sa pamamaga ng kaso-kasuan, nang medyo mabilis ang mga mas matandang mananakbo ay may mas mabagal na proseso ng paggaling na maaaring maging sanhi upang ang isang maliit na pinsala ay maging isang permanenteng kapansanan. Sa katunayan, ang epekto sa emosyon ay madalas na hindi napapansin. Kapag ang isang ehersisyo na dati ay simple at nagbibigay kasiyahan ay nagiging sanhi ng sakit o pagkabalisa, maraming mga senior ang nasisiraan ng loob at nadidismaya. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala ay maaaring maging hadlang sa iba pang mga aktibidad na nagreresulta sa mismong hindi aktibong pamumuhay na kanilang sinusubukang iwasan. Ang mga alternatibong may mas mababang epekto tulad ng paglangoy, pagbibisikleta o mabilis na paglalakad sa malambot na daanan tulad ng sa damuhan o lupa ay maaaring mag-alok ng lahat ng benepisyo sa puso at ugat nang hindi inilalagay ang katawan sa hindi nararapat na pagkapagod. Ang mahalaga ay ang gumawa ng matalinong mga pag-aangkop sa halip na sumuko upang mapanatili ang pangmatagalang paggalaw, kasarinlan at sigla. Ngunit kung ang high-impact jogging ay dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan, maaaring mas magulat kayo na malaman na ang isa pang karaniwang gawi sa pag-ehersisyo na madalas na maling itinuturing bilang tanda ng lakas ng kabataan ay mas mapanganib para sa mga nakatatanda. Sa katotohanan, sa bawat pagpasok ninyo sa gym, maaaring mailagay nito sa panganib ang inyong puso at utak. Alamin natin ang susunod
na nakatagong panganib na kailangan ninyong malaman. Ikalawang dapat iwasan, pagbubuhat ng sobrang bigat na timbang, heavyweight lifting. Ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang ay madalas na iniuugnay sa lakas, katatagan at sigla. Totoo po na ang mga mas bata ay maaaring magkaroon ng kahangahangang tibay at paglaki ng kalamnan sa pamamagitan ng ganitong uri ng ehersisyo. Gayunpaman, para sa ating mga senior, lalo na sa mga higit sa 40 taong gulang, ang sobrang pagbubuhat ng timbang ay maaaring maging mapanlinlang na may mga panganib na higit na lumalampas sa mga benepisyo kung hindi gagawin ng maingat. Habang tayo po ay nagkakaedad, ang ating mga katawan ay natural na nakararanas ng pagbaba sa kahusayan ng puso at mga ugat, densidad ng buto, at pagiging nababanat ng kalamnan. Ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang ay naglalagay ng matinding diin sa mga sistemang ito na humihina na. Ayon sa pananaliksik mula sa American Geriatric Society, ang mga senior na nakikibahagi sa high-intensity resistance exercise na may mabibigat na timbang ay mas malamang na makaranas ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, pinsala sa mga daluyan ng dugo at maging ng mga cerebrovascular events tulad ng stroke. Ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo na dulot ng mabigat na pagbubuhat ay maaaring sobra na para sa puso ng isang nakatatanda na madalas ay may mga nakatagong problema tulad ng paninigas ng mga ugat o maliliit na problema sa balbula ng puso. Ang mga panganib sa ating kalansay ay mas nakakabahala pa kaysa sa mga panganib sa puso. Habang tayo'y tumatanda, ang ating mga tendons at ligaments, ang mga tisyong nagdudugtong ng kalamnan sa buto at buto sa buto, ay nagiging hindi na gaanong nababanat na nagpapataas ng kanilang pagiging marupok sa pagkapunit sa ilalim ng matinding puwersa. Ang isang sobrang bigat na deadlift o bench press ay maaaring magdulot ng punit na ligaments sa tuhod, compression fractures, sa gulugod o pinsala sa rotator cuff. Sa balikat, lahat ng ito ay may mahaba masakit at kung minsan ay hindi kumpletong panahon ng paggaling sa isang mas matandang edad. Ang mas mabagal na reflexes at kapansanan sa proprioception ay ilan sa mga nakatagong panganib na kinakaharap ng maraming senior. Ang pagkawala ng balanse sa panahon ng isang mabigat na squat o ang hindi mabilis na pagbitaw sa isang timbang kung ang iyong mga kalamnan ay bumigay ay maaaring magresulta sa pagkahulog, concussion o malubhang pinsala sa buto. Ayon sa mga ospital, ang pagtaas ng mga hindi ginagabayan na masisiglang gawain sa gym sa mga nakatatanda ay direktang nauugnay sa isang makabuluhang pagtaas ng mga pagkahulog at pinsala mula sa pagbubuhat sa mga senior sa nakalipas na 10 taon. Hindi rin dapat kalimutan ang epekto nito sa sikolohiya. Maraming mga matatanda ang tuluyang humihinto sa pagiging aktibo dahil sa pagkadismaya sa hindi na nila kayang buhatin ang mga bagay na dati nilang kaya kahihiyan sa pagkakaroon ng pinsala at takot na masaktan muli. Ito ay nagkakait sa kanila ng mahahalagang benepisyo ng regular na paggalaw at nagpapabilis sa pagkasira ng katawan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat nang itigil ang resistance training o pagsasanay para sa lakas. Sa kabaligtaran, ang magaan
hanggang katamtamang pagsasanay sa lakas. Gamit ang sariling timbang ng katawan, mga resistance band o mas magaan na timbang ay maaaring magbago ng buhay. Pinapanatili nito ang kalusugan ng buto, nagpapabuti ng balanse, at nagpapanatili ng tono ng kalamnan nang walang mapanganib na mga panganib ng mabigat na pagbubuhat. Ngunit kung ang mga nakatatanda ay hindi alam ang mga nakatagong panganib na nauugnay sa mabigat na pagbubuhat, ang susunod na ehersisyo sa ating listahan ay maaaring mas nakakagulat pa. Para sa lakas na parang sa kabataan at biglaang pagsiklab ng enerhiya, ito ay madalas na inirerekomenda, ngunit para sa mga senior ito ay maaaring maging isang direktang daan patungo sa malubhang pagkahulog o matinding pinsala. Alamin natin ang nakatagong panganib na ito na napakaraming tao ang binabalewala. Ikatlong dapat iwasan. Mga ehersisyong may matinding pagtalon, high-intensity jumping motions o plyometrics. Ang mga ehersisyong plyometric tulad ng mga burpees, jump squats at box jumps ay madalas na ipinapakita bilang isang paraan upang mapanatili ang liksi at sigla ng kabataan. Ang mga ehersisyong ito ay tumutulong sa mga batang katawan na bumuo ng lakas, bilis at koordinasyon. Gayunpaman, ang plyometrics ay maaaring maging isang tahimik at nakamamatay na bitag para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa 70 taong gulang na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib ng malubha at kung minsan ay nakamamatay na mga pinsala. Ang mga komplikadong sistema na kumokontrol sa bilis ng ating reaksyon, reflexive response time, katatagan ng kasukasuan, at balanse ay bumababa sa pagtanda. Ang mga hindi napapansing pagbabagong ito ay nakakaapekto kahit sa mga matatanda na pakiramdam ay malusog at aktibo. Ayon sa pananaliksik mula sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang pagkahulog ang pangunahing sanhi ng pinsala at kamatayan para sa mga nakatatanda. Marami sa mga pagkahulog na ito ay sanhi ng biglaan, hindi matatag na mga paggalaw na nakakasira sa integridad ng kasukasuan at balanse. Ang mga litid at ligament na tumatanda ay hindi na gaanong nababanat at mas marupok na ginagawang mas madaling mapunit sa ilalim ng biglaang puwersa. Ang mga ehersisyong plyometric ay nangangailangan ng biglaang pagsiklab ng lakas mula sa mga kalamnan. Kahit na isang maliit na pagtalon ay maaaring magpadala ng napakalaking puwersa sa ibabang bahagi ng gulugod, balakang at tuhod, mga lugar na nasa panganib na dahil sa pagkasira na may kaugnayan sa edad tulad ng osteoarthritis or spinal stenosis. Ang isang simpleng pagkahulog, isang maling landing sa panahon ng isang squat jump o isang aksidente sa panahon ng isang box jump ay maaaring magresulta sa pinsala sa ulo, nakapipilay na pinsala sa gulugod o bali sa balakang o pulso. Kung posible man, ang paggaling mula sa malubhang insidente ito ay madalas na matagal, napakasakit at nailalarawan sa pamamagitan ng isang permanenteng pagkawala ng kasarinlan. Ang epekto sa psikolohiya ay isa pa. Maraming mga senior ang nagdurusa mula sa post-fall anxiety syndrome, isang malaking takot sa paggalaw kasunod ng isang pagkahulog o malubhang pinsala. Ang takot na ito
ay humahantong sa hindi pagiging aktibo na siya namang nagiging sanhi ng pagkasayang ng kalamnan, karagdagang pagkawala ng balanse at pagtaas ng kalungkutan. Isang malagim na siklo na nagpapababa ng haba ng buhay at kalidad ng buhay. Hindi naman ibig sabihin na dapat iwasan ng mga senior ang lahat ng masiglang paggalaw. Ang mga ehersisyong may mababang epekto tulad ng tai chi, mga kontroladong agility drills o banayad na pagsasanay sa balanse ay ligtas na mga alternatibo sa mga ehersisyong plyometric para sa pagpapabuti ng katatagan at koordinasyon. Ang pagprotekta sa iyong katawan habang ito ay tumatanda ay hindi kapareho ng pagsuko ng iyong diwa. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga may kaalamang desisyon na magpapanatili sa iyong lakas, paggalaw, at paggalang sa sarili sa darating na maraming taon. Ngunit kasing halaga ng pag-iwas sa mga mapanganib na ehersisyo ay ang pag-unawa kung alin ang dapat mong gawin upang mapataas ang iyong katatagan, mapabuti ang iyong isip at pahabain ang iyong malusog na mga taon. Susunod, ibibigay namin ang unang mahalagang aktibidad na ayon sa agham ay dapat gawin ng bawat senior. Ito ay may potensyal na literal na pahabain ang iyong buhay at gawing mas masaya ang bawat hakbang. Ang tatlong uri ng ehersisyo na dapat gawin ng mga senior. Unang dapat gawin, mabilis na paglalakad, brisk walking. Pagdaragdag ng haba ng buhay sa bawat hakbang. Ang mabilis na paglalakad ay maaaring mukhang isang napakasimpleng gawain, ngunit sa katotohanan ito ay isang tagapagligtas ng buhay para sa mga nakatatanda. Sa isang mundo na puno ng mga komplikadong uso sa fitness, ang mabilis na paglalakad ay nananatiling isa sa mga pinakamalalim na epektibo at napatunayan ng agham na mga diskarte upang mapanatili ang sigla, protektahan ang puso at mamuhay ng maayos hanggang sa pagtanda. Ayon sa pag-aaral ng Harvard Medical School, ang mga senior na naglalakad ng mabilis sa loob lamang ng 30 minutos sa isang araw ay maaaring magbawas ng kanilang panganib na mamatay mula sa lahat ng sanhi ng hanggang 41%. Isipin po ninyo iyon. Walang mamahaling kagamitan, walang gamot, tanging ang matatag at nakapagpapasiglang ritmo ng inyong sariling mga hakbang. Habang tayo po ay nagkakaedad, ang mga kalamnan ay humihina, ang sirkulasyon ay may tendensyang bumagal at ang balanse ay maaaring maging hindi matatag. Ang paglalakad ng mabilis ay natural na lumalaban sa mga epektong ito ng pagtanda sa pamamagitan mo unti-unting pagsubok sa kakayahan ng puso at mga ugat ng hindi nagdudulot ng mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo. Pinapatibay nito ang puso. Nakakatulong ito sa mga senior na mapanatili ang lakas na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga kalamnan sa kanilang mga binti, balakang at core. Pinapataas pa nito ang densidad ng buto na pumipigil sa osteoporosis, isang sakit na dahan-dahan at hindi napapansing nagnanakaw ng kalayaan ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang mabilis na paglalakad ay higit pa sa pagtulong sa katawan. Pinapakain nito ang diwa at ang isip. Ipinakita ng mga neuroscientists sa University of California, Irvine na ang regular na mabilis na paglalakad
ay nagpapataas ng memory retention, cognitive function, at nagpapababa ng panganib ng demensya. Ang bawat sinasadyang hakbang ay nagpapadala ng dugong mayaman sa oxygen sa utak na nagdudulot ng paglabas ng dopamine at ang serotonin, dalawang neurotransmitter na nagpapabuti ng kalooban. Hindi po kalabisan na sabihin na ang paglalakad ay hindi lamang nagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay, ngunit nagdaragdag din ito ng buhay sa inyong mga taon. Ang pinakamahalagang benepisyo marahil ng mabilis na paglalakad ay ang kalayaang mental na ibinibigay nito. Halos lahat ay maaaring gawin ito anuman ang estado sa buhay o antas ng fitness. Bawat paglalakad ay tumutulong sa mga senior na mabawi ang isang malakas na pakiramdam ng kasarinlan, maging sila man ay naglalakad sa isang maaraw na parke, naglilibot sa isang tahimik na kapitbahayan, o naglalakad-lakad lamang sa isang shopping center sa isang maulang araw. Ito ay isang uri ng pisikal na aktibidad na hindi nag-iisa. Ito ay nag-uugnay sa iyo, sa iyong kapaligiran, sa iyong komunidad, at sa iyong sariling malakas na kalooban. Siyempre, hindi lahat ng paglalakad ay pare-pareho. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, dapat maghangad ang mga senior ng isang katamtamang bilis na nagpapataas ng tibok ng puso ng sapat upang makapagsalita pa rin. Ang matibay na sapatos, ligtas na mga ruta ng paglalakad, at tuloy-tuloy na pagpapabuti ay ilang mahahalagang sangkap upang gawing panghabambuhay na gamot ang paglalakad. Bagamat ang mabilis na paglalakad ay naglalatag ng pundasyon para sa isang mas mahaba at malusog na buhay, isa pang mahalagang ehersisyo ang tumutugon sa isang problema na hindi alam ng maraming senior na dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang kasarinlan. Ang susi sa malaya at may kumpiyansang pamumuhay habang ikaw ay tumatanda ay isisiwalat sa susunod, kasama ang mahalagang paggalaw na maaaring maging pinakamahusay na depensa laban sa nangungunang sanhi ng mga karamdaman sa senior. Ikalawang dapat gawin, mga ehersisyo para sa balance exercises. Ang iyong pinakamahusay na depensa laban sa pagkahulog. Habang tayo'y tumatanda, ang pagpapanatili ng ating tuwid na tindig ay nagiging isa sa pinakamahalagang hamon na ating kinakaharap. Ang pagkakaroon ng magandang balanse ay hindi na isang bagay na maaaring ipagwalang bahala. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na tagumpay at kung minsan isang tahimik na laban. Gayunpaman, napakakaunting mga senior ang nakakaalam na ang ilang partikular na ehersisyo sa balanse ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay na malaya sa pagkabalisa at pinsala at isang buhay na hadlang dahil sa pareho. Ang pagkahulog ay hindi lamang isang simpleng aksidente para sa mga nakatatanda. Ayon sa pananaliksik mula sa National Council on Aging, ito ang pangunahing pinagmumulan ng mga pinsala, kapwa nakamamatay at hindi nakamamatay. Ang nakagugulat na katotohanan ay isa sa bawat 4 na Amerikano na higit sa 85 taong gulang ay nadadapa bawat taon na may madalas na mapaminsalang kahihinatnan. Ang mga numero na ito ay maaaring maihambing din sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang mga ehersisyo sa balanse
ay nagbibigay ng isang malakas na harang na pang-iwas laban sa katotohanan ito. Tinutulungan ng mga ehersisyo sa balanse ang mga senior na mabawi ang kanilang likas na depensa laban sa mga pagkatumba, pagkadulas, at biglaang paggalaw sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga core muscles, mga panloob na stabilizer at maliliit na kalamnan sa kanilang mga bukong-bukong balakang at ibabang likod. Sa pamamagitan ng muling pagsasanay sa sistema ng nerbiyos, pinapabuti nila ang kakayahan ng katawan na natural na tumugon at pigilan ang sarili bago mangyari ang isang sakuna. Ayon sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad kung saan ang sakong ng isang paa ay idinidikit sa dulo ng daliri ng kabilang paa, heel-to-toe walks, tai chi o pagtayo sa isang binti ay maaaring makabuluhang mapataas ang katatagan sa loob lamang ng ilang linggo at mabawasan ang panganib ng pagkahulog ng hanggang 37%. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay higit pa sa pisikal. Ang kumpiyansa, ang tahimik at napakahalagang pakiramdam ng tiwala sa iyong sariling katawan ay naibabalik sa pamamagitan ng pagsasanay sa balanse. Kung wala ito ang takot ng mga senior na matumba, ay maaaring dahan-dahang pumasok sa kanilang pang-araw-araw na buhay na nagiging sanhi upang iwasan nila ang mga pagtitipon, itigil ang pakikilahok sa mga bagay na dati nilang gusto o kumapit sa hindi paggalaw para sa kanilang sariling kaligtasan. Sa katunayan, ang hindi pagiging aktibo ay nagpapabilis sa pagkasira at nagpapalala ng kahinaan. Gayunpaman, ang isang senior na nagsasagawa ng mga ehersisyo sa balanse ay hindi lamang lakas ang nababawi, kundi pati na rin ang kalayaan, ang kakayahang maglakad ng walang takot sa buhay. Ang mga ehersisyo sa balanse ay lalong kaakit-akit dahil sa kanilang pagiging madaling ma-access at simple. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na espasyo na may ligtas na sahig, isang matibay na upuan sa malapit para sa suporta, isang tuloy-tuloy at matapang na pagsisikap upang maging isang mas malakas at mas matatag na sarili, walang mamahaling kagamitan o membership sa gym. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, kahit na ilang minuto lamang bawat araw, maaaring mabawi ng tumatandang katawan ang dignidad, katatagan at kagandahan na sinusubukang nakawin ng panahon. Bagamat ang pagbawi ng iyong balanse ay pumipigil sa iyo na matumba, ang pagkawala ng kalamnan ay nananatiling isang hindi nakikitang banta. Kung hindi ito matutugunan, uubusin nito ang lakas sigla at kasarinlan ng tumatandang katawan. Susunod, isisiwalat natin ang ikatlong mahalagang ehersisyo na dapat gawin ng bawat senior na siyang sikreto sa pagpapanatili ng iyong mas ng kalamnan at kakayahan ng iyong katawan na gumana ng maayos hanggang sa pagtanda. Ikatlong dapat gawin, magaang pagsasanay sa lakas, light strength training. Pagpapanatili ng lakas ng kasarinlan. Ang pagpapanatili ng lakas upang mabuhay ng maayos habang ikaw ay tumatanda ay mas mahalaga kaysa sa simpleng pagpapatagal ng buhay. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na ang sarcopenia, isang kondisyon kung saan ang katawan ay dahan-dahang nawawalan ng mas ng kalamnan sa isang nakababahalang rate pagkatapos ng edad na 60
ay nangyayari. Ang mga senior na hindi nakakatanggap ng interbensyon ay maaaring mawalan ng hanggang 15% ng kanilang lakas ng kalamnan bawat 10 taon na nagiging mas marupok, palaasa at mahina. Kabilang sa mga pinakamahalaga, ngunit kung minsan ay hindi pinapansin na mga haligi ng malusog na pagtanda ay ang magaang pagsasanay sa lakas. Ang magaang pagsasanay sa lakas ay nagbibigay diin sa pagiging sustainable kaligtasan at pagiging praktikal, hindi tulad ng mabigat na pagbubuhat na karaniwan sa mga mas batang atleta. Maaaring mapanatili at kahit na mabawi ng mga senior ang lakas sa pamamagitan ng pagpapasigla ng kanilang mga hibla ng kalamnan gamit ang mga magaan na dumbbells, resistance bands, o kahit na ang kanilang sariling timbang ng katawan. Natuklasan sa isang pananaliksik sa Journal of Aging and Physical Activity na ang mga senior na gumawa ng katamtamang resistance training nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay nakaranas ng mga pagpapabuti sa densidad ng buto, balanse, talas ng isip at mas ng kalamnan. Ang mga benepisyo ay lubos na nagbabago ng buhay. Pinapalakas ng pagsasanay sa lakas ang mga braso para sa pagbubuhat ng mga apo o pagdadala ng mga pinamili. Pinapatibay nito ang mga binti para sa mas ligtas na paglalakad at pinapatibay ang core upang mapanatili ang gulugod at mapabuti ang postura. Ang mas malalakas na kalamnan ay nagreresulta sa mas mahusay na regulasyon ng sukal sa dugo, mas matibay na mga buto, mas mababang panganib ng pagkahulog, at mas mataas na metabolic rate. Lahat ng ito ay kritikal kapag ang natural na metabolismo ng katawan ay bumabagal sa edad. Higit pa sa pisikal na katatagan, ang pagsasanay sa lakas ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng kapangyarihan o empowerment. Maraming mga senior ang nagsasabi na mas masigla, malaya at may pag-asa sila sa kanilang kinabukasan matapos magsimula sa isang magaang rehimen ng lakas. Ang pag-alam na kaya mo pa ring itulak, buhatin at gumalaw ng may kumpiyansa sa kabila ng mga taon na lumipas ay nagdudulot ng isang makabuluhang pagbabago sa emosyon. Mayroon kang kontrol sa pagtanda. Aktibo mong hinuhubog ang kalidad ng iyong mga natitirang taon. Ang dahilan kung bakit napakadaling ma-access ng magaang pagsasanay sa lakas ay dahil ito ay nakikibagay sa kung nasaan ka. Anumang antas ng kakayahan ay maaaring iakma sa mga pagbabago, maging nakatayo o nakaupo sa bahay o sa isang klase ng ehersisyo. Ang pag-unlad ay tinutukoy sa kung gaano karami ang iyong nababawi, hindi sa kung gaano kabigat ang iyong binubuhat. Ang kumpiyansa sa paglalakad ng walang tulong, ang kadalian ng pagtayo mula sa isang upuan, at ang katatagan ng pagdadala ng pang-araw-araw na mga bagay. Ang layunin ng pagpapalakas ay hindi ang paghahabol sa kabataan, kundi ang pagpapanatili ng dignidad at kasarinlan. At ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat upang simulan ang proseso ng pangangalaga sa kasarinlang iyon. Ang kabayaran na iyong haharapin. Habang tayo po ay nagkakaedad, bawat desisyon na ating ginagawa para sa ating katawan ay nagiging mas makabuluhan. Sa kalaunan,
kailangan ninyong bayaran ang kabayaran para sa mga ehersisyong pinili ninyong gawin o hindi gawin. Ang ilan ay nagbabayad ng presyo sa pamamagitan ng pagiging mas malakas, mas matatag at mas malaya. Ang iba naman ay nagbabayad nito sa pamamagitan ng kalayaang isinuko mga pangarap na ipinagpaliban at mga taon na nawala. Hindi lamang ito tungkol sa panganib na magkaroon ng masakit na mga kalamnan o maliliit na pinsala kapag nilalaktawan mo ang mga tamang paggalaw o matigas na kumakapit sa masasamang gawi. Ito ay tungkol sa pagsusugal sa limitadong oras na natitira sa iyo, oras na maaaring ginugol sa bakasyon, sa piling ng pamilya, sa pagtawa, sa paglalakad ng walang takot o sa pagpapahalaga sa maliliit na kasiyahan sa buhay. Ang bawat pagkahulog na napigilan, bawat tibok ng puso na pinalakas at bawat kalamnan na napanatili ay isang garantisadong karagdagang taon ng pamumuhay ayon sa iyong sariling mga tuntunin. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin. Kung babalewalain ninyo ang mga babala, maaaring kailanganin ninyong harapin ang mga pananatili sa ospital, mga operasyon, o ang unti-unti at mapangwasak na pagkawala ng mga kasanayang dati ninyong ipinagwawalang bahala. Ang inyong katawan sa huli ay sisingilin kayo sa paraan ng inyong pagtrato dito, hindi ng sabay-sabay, kundi sa maliliit, patuloy na paraan na dahan-dahang nagnanakaw ng inyong kasarinlan. Ang magandang katotohanan po ay ito: ngayon, maaari ninyong piliin kung anong kabayaran ang inyong haharapin bukas. Mayroon kayong pagpipilian na mas piliin ang balanse kaysa sa kapabayaan. Mayroon kayong pagpipilian na piliin ang lakas kaysa sa kahinaan. Maaari ninyong piliin ang isang buhay na puno ng sigla, dignidad at kaligayahan laban sa isang buhay ng unti-unting pagsuko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa karunungan, kamalayan at may layuning pang-araw-araw na aktibidad. Pagdating sa maayos na pagtanda, hindi lamang ang presyo ng pagsisikap ang binabayaran ninyo. Ito ay may kinalaman sa uri ng buhay na inyong pinipiling isabuhay. Kayo po ang gumagawa ng pagpili. Anong uri ng kinabukasan ang inyong itatayo ngayon? Isang huling aral at paanyaya mula kay Dr. Santos. Ang layunin ko po sa pagbabahagi ng mga kaalamang ito ay upang bigyan kayo ng inspirasyon na mamuhay ng lubos at totoo. Ang pagtanda ay hindi isang parusa, kundi isang pribilehiyo. At ang pag-aalaga sa ating katawan ay ang pinakamataas na paraan ng pagpapasalamat sa pribilehiyong iyon. Ito ang aking mahalagang aral para sa inyo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po tayo ng sandali upang mag-isip. Pagkatapos mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan ngayon na nais ninyong isabuhay. Sa ating landas ng pagyakap sa mga katotohanan ito, magtulungan po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nahanap itong kapaki-pakinabang, mangyaring mag-iwan ng komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Para sa mas maraming video na tulad nito na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, at higit sa lahat, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din dito. Maraming salamat po sa inyong oras at panunood. Hangad ko po ang inyong masaya, malusog
at malayang pamumuhay.